Sa isang mapayapa at masiglang baryo kung saan laging sumasayaw ang sikat ng araw, may dalawang magkaibang puso. Si Gelo, na ang tanging bilang ay ang kanyang mga barya, at si Tia, na ang tanging alam ay magbahagi ng ngiti sa kapwa. Ngunit walang babalang permanenteng tila sikat ng araw. Isang hapon, biglang nagiba ang kulay ng langit, at ang hangin ay naging kasing talim ng patalim. Isang mahiwagang lamig ang paparating mula sa kabundukan. Natapot ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, binuod ni Gelo ang lahat ng pinakamakakapal na kumot at panggatong para sa kanyang sarili. Habang si Tia, bago isipin ang sarili, ay binuhat muna ang pasanin ng matatanda. Nang pamatak ang unang nyebe, naghari ang katahimikan. Ikinandado ni Gelo ang kanyang malaking bahay, tiwalang ang kanyang mga naipong kayamanan ang magliligtas sa kanya mula sa bagsik ng gabi. Sa maliit at lumang dampa ni Tia, pumasok ang ihip ng hangin sa mga siwang ng dingding. Hawak ang iisang lumang kumot, huminga siya ng malalim at nanalangin para sa kaligtasan ng lahat. Sa labas, unti-unting binalot ng yelo ang mundo. May marahang kumatok sa pinto ni Gelo, isang kapitbahay na nanghihingi ng tulong. Ngunit nagbingi-bingihan si Gelo, at mas hinigpitan pa ang yakap sa kanyang 10 kumot. Ang parehong katok ay umabot sa pinto ni Tia. Sa pagbubukas niyon, tumambad ang isang nangangatog na kaluluwa. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Tia ang kanyang tahanan at ang kanyang puso. Samantala, nagbaga ang apoy sa pugon ni Gelo, ngunit bakit tila mas lalo siyang nanginginig? Hindi pisikal na lamig ang lumalamon sa kanya, kundi ang takot at hinala na siya ay nananakawan. Namatay ang apoy sa dampa ni Tia. Sa gitna ng kadiliman, ibinuka niya ang kanyang iisang kumot upang balutin sila na magkasama. Doon nila nalaman, ang pinagsamang hininga ay mas mainit kaysa sa nagbabagang kahoy. Sumapit ang rurok ng bagyo. Unti-unting gumapang ang yelo sa mismong dingding ng silid ni Gelo. Napagtanto niya, sa kanyang pag-iisa, unti-unti na rin siyang nagiging yelo mula sa loob. Sa labas ng bintana ni Tia, may isang maliit na asong umiiyak sa ginaw. Kahit masikip, mas hinayla pa ni Tia ang kumot upang bigyang silong ang nangangatog na hayop. Lumawak ang kumot habang lumalawak ang kanilang awa. Mula sa kanyang marangyang higon, narinig ni Gelo ang mahinang tawanan at awitan mula sa dampa ni Tia. Nagalit siya. Nasa kanya ang lahat ng kumot. Ngunit bakit siya ang mistulang bilanggo sa lamig? Sa loob ng dampa, hindi ang apoy ang nagbigay ng liwanag kundi ang mga kwento ng lumipas. Ang kumot na nag-uugnay sa kanila ay tila nagiging mas mainit sa bawat kwentong kanilang ibinabahagi. Madaling araw na ngunit hindi sumikat ang araw. Nang subukan ni Gelo na buksan ang kanyang pinto para kumuha pa ng kahoy, natuklasan niyang ang bakal na trangka ay tuluyan ng nabalot ng makapal na yelo. Nakulong siya sa sarili niyang kuta. Humingi ng saklolo si Gelo, ngunit naging pipi ang kanyang mga dingding. Walang nakarinig, dahil inakala ng lahat na siya ang pinakaligtas sa buong baryo dahil sa kanyang yaman. Hamupa ang bagyo at naging mapayapa ang paligid. Lumabas si Tia at ang kanyang mga kasama upang maghusisa. Sa kanilang paglakad, narinig nila ang mahinang kalampag mula sa direksyon ng bahay ni Gelo. Agad silang sumugod. Gamit ang mainit na bato mula sa dampa ni Tia, unti-unti nilang tinunaw ang yelong napanganga sa pintuan ni Gelo hanggang sa ito ay magbukas. Madilim at parang kuweba ang loob ng bahay. Doon, nakita nila si Gelo na nakahandusay sa sahig, nanginginig sa tabi ng mga tumpok ng makakapal ngunit walang silbing kumot.
Lumapit si Tia at dahan-daang ipinatong kay Gelo ang kanyang sariling lumang kumot. Sa paglapat ng telang iyon, natunaw ang yelo sa mga pilik mata ni Gelo. Doon niya naramdaman ang totoong init, ang init na hindi kayang bilhin ng salapi. Sumikat ang tunay na araw, binubura ang bakas ng bagyo. Binuksan ni Gelo ang kanyang mga pinto at inilabas ang lahat ng kanyang kumot para sa lahat. Dahil natutunan niya, ang init ng buhay ay hindi pinagdadamot, ito ay nararamdaman lamang kapag ibinahagi sa iba.